Mga kapatid, isang talinhaga na naman tungkol sa paghahari ng Diyos ang ating narinig. Noong nakaraang linggo at noong Miyerkules, narinig natin yung talinhaga tungkol sa maghahasik at yung kahulugan nun. Pag sinabi nating paghahari ng Diyos, ang isa sa mga larawan ng paghahari ng Diyos ay ang simbahan. Pag sinabi nating simbahan, hindi lang naman itong building yung tinutukoy natin. Pag sinabi nating simbahan, tayo na mga mananampalataya ang simbahan, ang bayan ng Diyos. Pero ang simbahan ay nabubuo, composing, hindi lang ng mabubuting tao, pero pati ng mga hindi mabubuting tao. Ang simbahan ay merong mabuti at masamang tao. Lahat tayo dito magkakasama. Parang ganon yung tinutukoy ng ating Panginoon sa ating mabuting balita. Yung buhay natin, parang palayan, parang lupain na sakahan. Merong mga damo at merong mga trigo. May mabuti at may masama. Kapag tinitignan natin, kung pag-aaralan natin yung konteksto ng mabuting balita, noong panahon na kasi na yon, yung trigo at yung masamang damo na sinasabi, magkamukha yan. Magkatulad yung itsura niyan. Malalaman mo lang na magkaiba yan kung medyo lumaki ng konti. At pag namunga yan, parehong-pareho din. Kung hindi mo titignan ng mabuti, hindi mo malalaman na hindi pala trigo yun. At yung mga masamang damo, yung darnel na tinatawag, yung tinutukoy dito sa mabuting balita, medyo nakalalason yan. Kaya kapag nahalo yan sa trigo, pag di talaga tinanggal, pagdating ng anihan, pwedeng makasama sa iyo. Sa ating unang pagbasa, narinig natin kung papaanong nagagalit yung Diyos doon sa mga tao na nagpupunta sa templo, ibig sabihin sa simbahan, pero nagkukunwaring mabuti. Ibig sabihin, kung i-relate natin yan sa ebanghelyo, mukha silang mga trigo, pero ang totoo, sila ay masamang damo. At sa buhay natin, siguro kung i-contextualize natin sa kasalukuyan, ito yung mga tao na pwede nating tawaging plastic, mapagkunwari, toxic, At siguro mas mabuti naman talaga yung buhay natin kung wala sila. 'Di ba? Kung iisipin natin, malamang mas masaya mamuhay kung walang masamang tao sa buhay natin. Malamang mas masaya yung buhay natin kung walang toxic, walang plastic, walang marites, walang masama. Katulad nung sakahan na walang damo, walang masamang damo. Pero kung titignan natin, kung ikukumpara natin, kung ihahalin tulad natin, tayong mga tao sa trigo o damo, may pagkakaiba din naman. Dahil yung damo, likas na masama. Yung trigo, likas na mabuti. Pero sa ating mga tao, wala namang pinanganak na likas na masama. Lahat tayo mabubuti. Kaya nga lang, sabi nga nila, wala namang masamang tao, meron lang masamang pagkakataon. So ibig sabihin, walang masamang tao, pero dala ng masamang pagkakataon, nagkakaroon ng masamang tao. 'Di ba? Dahil sa kahirapan, dahil sa maling pagpapalaki, dahil sa environment, nagkakaroon ng masamang tao. Nagiging masama ang tao. Kaya nga ang totoo niyan, kung tayo nasa gitna, nasa mundo na merong mabuti at masama, paano ba natin tratuhin yung mga masamang tao? Kailangan ba talaga alisin natin sila sa buhay natin? Kailangan ba talaga ituring natin sila na talagang masama at walang pag-asa? Mga kapatid, katulad nung may-ari nung sakahan, nung triguhan sa ating ebanghelyo,
sana ganun din yung treatment natin, yung pagtrato natin sa mga tao na itinuturing natin na masamang damo. At papaano ba yun? Unang-una, kailangan tratuhin natin at sana tratuhin natin sila ng may pasensya, pagmamahal at pag-unawa. Pasensya, pagmamahal at pag-unawa. Minsan kasi yung mga taong napapasama, hindi naman talaga kailangan ng hindi kailangang pagalitan, hindi kailangang tratuhin ng napakasama, hindi kailangan tratuhin ng iwasan. Minsan kasi, yung mga masasamang tao, kailangan yan pagmamahal, kailangan yan pag-unawa. 'Di ba? Minsan, yung mga tao na akala mo napakasama, maton, basagulero, pero pag kinausap nyo yan, pag sinubukan nyo yung pakitaan ng kabutihan, makikita din natin, meron din talagang kabutihan na kailangan lang i-draw out. Minsan kasi, kung paano natin itrato yung isang tao, nagiging totoo. Nagiging ganun talaga sila. Masama na nga sila sa mata ng lipunan. Kung itatrato natin sila na bilang masamang tao, ay talagang magiging masama na yan. Magtutuloy-tuloy yan. Anyway, wala naman talaga tayong karapatan na tratuhin ng iba ng sobrang sama. Dahil tayo mismo sa sarili natin, merong masama at mabuti sa ating puso. Merong masama at mabuti sa ating kalooban. Hindi naman tayo pure na goodness. Hindi naman tayo purong kabutihan. Aminin man natin o hindi, merong kasamaan at kabutihan na nasa atin. Nagkataon nga lang na sa ibang tao, napakaraming masamang bagay na nangyari. Kaya ang nakikita natin at naipapakita nila ay yung masama. Pero pinapaalala sa atin, tratuhin yung masasamang tao, hindi naman talaga bilang masamang damo, pero tratuhin bilang tao. At kailangan din nila, katulad natin, kailangan din nila ng pagmamahal at pag-unawa. At yun yung sanang maibigay natin. Pangalawa, tratuhin din natin sila ng walang paghuhusga. Walang paghuhusga at merong paghihintay. Walang paghuhusga at merong paghihintay. 'Di ba? Ang Diyos nga, hindi tayo hinuhusgahan. Ang Diyos laging naghihintay na magbago ang isang tao. At tanging Diyos lamang ang makakapagsabi, tanging Diyos lamang ang nakakaalam kung ano ang nasa kalooban ng isang tao. Kaya kung ang Diyos naghihintay sa huli bago anihin ang ang mga trigo at sunugin yung masasamang damo, sino ba naman tayo? Kung Diyos nga nagpapasensya, sino ba naman tayo? Kaya kung ngayon, merong masasamang tao sa ating paligid na tayo naaapektuhan, huwag tayong mag-alala. Merong panahon ng anihan, meaning merong time of reckoning. Sa bandang huli, lahat tayo, masama man o mabuti, ay mananagot sa kung ano ang ginawa natin. Mananagot sa kung mabuti ba o masama ang naging ating buhay. Kaya ang mensahe sa atin ngayon, mga kapatid, lahat tayo dito sa mundo magkakasama. May masama, may mabuti. Kung tayo ay mabuti, edi salamat sa Diyos. Kung merong masamang tao sa paligid natin, magpasensya, mag-unawa. Dahil sa huli, Diyos lang ang nakakaalam ng puso ng bawat tao. Diyos lang ang nakakaalam at siya ay naghihintay ng pagbabago ng taong makasalanan. Dahil at the end of the day, yun naman yung pinaka-purpose ng Diyos kung bakit hindi nawawala yung masama. Naghihintay siya na magsisi ang makasalanan. At lagi nating tandaan, walang masamang tao sa mainit na pagmamahal.
ng Diyos. At yung pagmamahal na yan ay mararamdaman ng masamang tao sa pamamagitan ng kabutihan nating mga Kristiyano.